Naiintindihan naman niya kung bakit. Kaya di mo na kailangan mag-guilty. Ang mahalaga hindi naman naging huli ang lahat. Okay, let's just have dinner here by the pool. Magpapaluto lang ako kay Manang ng paborito mong pagkain. Wika ni Roger na nakangiti. Can I go to your room now? Tila iritable ang wika naman ni Russell. Mamamasyal pa kami ng anak ko. Kailangan ko makabalik ka agad sa bahay para sunduin si Mommy. Naghanda pa rin siya ng ilang gamit para magtagal si Russell sa loob ng silid. Pero dahil nagmamadali talaga to, ay kinarga na lang nito ang anak at hindi na kinuhambag na bitbit niya. Ma'am Esmeralda, si Sir Nico dalhin daw sa ospital. Sigaw ng katulong na napalingon sa kanilang lahat sa kinaroroonan ng silid ni Nick. Tumakbo kaagad si Roger. Naiwan silang dalawa ni Russell sa garahe. Mag-iingat kayo. Wika niya sa nakatitig sa mukha niya na si Russell. Lumapit siya sa anak para abutin ito at bigyan ng halik. Dadalhin ko si Zach sa Luna Hotel sa Zambales. May okasyon lang kaming dadaluhan doon nila Mommy. I'll keep you posted about Zach. Marahan siyang tumango. Kung sa pagiging co-parent na pag-uusapan, wala siya masasabi sa relasyon nila ni Russell. Pero hindi pa rin siya sanay na hindi na siya ang binibigyan nito ng atensyon. Dinala sa ospital si Nick na halos wala na palang malay. Tuluyan ang bumaba ang oxygen level nito, kaya't ipinasok na sa ICU. Ang sabi ni Richard ay tila tanggap na ni Nick na malapit na nga talagang paglisan nito sa mundo. Noong isang araw, ipinatawag nito ang abogado para sa paghahabilin sa lahat ng ari-arian nito. Sa loob ng 2 araw ay tahimik lang din si Roger na nakabantay sa ama sa hospital. Paminsan-minsan ay nakikiusap itong pumasok sa ICU. Kinakausap nito ang ama. Siya ang nakabantay lang din at naghihintay na bumuti pang kalagayan ni Nick. Gayunman, ay tuluyan na tong iginupo ng sakit. Halos 4 na taon na rin pala tong nakikipaglaban sa leukemia na nagpahaba lang ng buhay dahil may pera itong pampagamot. Kumalat ang balita sa lahat ng periodiko at telebisyon. At dahil pinaghahanap ngayon sina Sofia at Andre, tanong na karamihan ay kung magpapakita pa ba to sa burol ng ama-amahan na kahit nagpalaki dito at nagpaaral. Nanatili si Zach sa poder ni Russell sa loob ng ilang araw na pinaglamayan si Nick. Kaliwat kanan ang gusto mag-interview sa kanya kung ano ang plano nila ni Roger sa Metro Pacific. Walang nakakaalam na binili na ni Russell ang 20% shares ng kumpanya dahil pinagbawalan ni Nick na malaman yun ng publiko. Gusto nitong manatiling siyang nakapangalan bilang may-ari ng isa sa malaking airlines noon ng bansa. Ang inilantad ni Nick sa publiko ay ang pagkakaroon nito ng tunay na anak. Kung paanong nalaman ng mga reporters ang lahat ng tungkol kay Roger, ay wala siyang idea sa lahat. Tila planado na ng matanda ang mangyayari bago ito pumanaw. Sa isang iglap, ay naging interesado ang lahat kay Roger. Ang masama pa, ay pilit silang binibigyan ng mali siyang dalawa dahil sila ang madalas magkasama ngayon. Muling lumabas ang mga pahayagan ng larawan nila ni Roger noong lumabas siya sa kondo nito. May iba pa nag-aakusa na totoong may relasyon sila noon pa at matagal na siyang nagtataksil kay Nick. May iba namang naniniwala na magkaibigan sila ni Roger noon pa. Sa dami ng lumalapit sa kanya na reporter, napapagod na siyang sumagot at idepensa ang sarili. Si Roger na lang ang humaharang sa mga yon at hilingin sa lahat na bigyan sila ng panahon para magluksa. Sa buong panahong nakaburol si Nick, ay 1 beses lang niyang nakita si Russell na dumalaw. Naroon din sina Zion, Dante at Eduardo, kaya't wala silang panahon para mag-usap. Nakapalibot pa rin naman ang buong security team ng Alonzo para naman maprotektahan siya. Pero kung dati, ay mga bisig ni Russell ang humaharang sa mga taong gustong lumapit sa kanya, ngayon ay si Roger ang hindi umaalis. Dahil wala namang si Russell na tuluyan ng idinistansyang sarili sa kanya. 2 araw matapos ang libing ni Nick, ay ipinatawag sila ng abogado. Hindi na nagpakita si Sofia, kaya't silang dalawa lang ni Roger ang naroon. Ang bahay sa Tagaytay at ang mansyon dito sa Grand Overly ay mauuwi sa kaisa-isa niyang anak na si Roger.
kasama na ang bahay niya sa San Francisco. Ang lahat ng perang naiwan niya sa bangko, ang mga gold bars na nasa vault, ay iiwan din niya sa nag-iisa niyang tunay na anak. Walang salitang namutawi sa bibig ni Roger. Patuloy lang abogado sa pagbasa sa huling testamento ni Nick. Si Esmeralda naman ay pinag-iwanan niya ng 5 milyong piso bilang kabayaran sa pagpapakasal sa kanya. Yun lang iniwan niya kay Esmeralda? She was the wife attorney. Wika ni Roger. Siya man inagulat, bagamat hindi naman niya inaasahan na pamamanahan siya ng malaki. Ang share sa kumpanya na may kabuang 60% ay paghahatian yung dalawa, pero may kalakip na mga kondisyon yun bago niyo makuha. Conditions? What conditions? At nagawa pa niya gumawa ng kondisyon sa gitna ng pakikipaglaban niya sa cancer? Yes, Roger. At dahil ito ang nakasaad sa testamento, kailangan nating sundin. Okay. Let us hear those conditions. Ang 30% shares mo sa kumpanya ay makukuha mo lang sa oras na maikasal ka na. What? Wala ba siyang idea na wala nga akong girlfriend? Ano naman ang kondisyon sa akin, attorney? Naiinip niyang tanong. Kung wala namang balak na bigyan siya ng mana ni Nick, ay hindi na siya dapat naririto. You will only get your 30% shares if you marry his only son, Roger. What? Gustong humagalpak na Esmeralda ng tawa sa narinig. Kung hindi lang niya iniisip na baka mainsulto si Roger. Okay. For the sake of argument, attorney, bakit naman ako bibigyan ni Nick ng kanyang kondisyon? Isang kibit-balikat ang isinagot nito. Oh, come on. You are the one of his trusted friend, and I am sure you know the answer. Tama bang hinala ko na kaya ginawang kondisyon ni Nick ang ganoon? Ay iniisip niya mukha akong pera? I thought he knew me very well. Nakakainsulto naman yatang testamentong yan. No, hindi yan ang ikinakatakot ni Nick, kaya kanya binigyan ng ganyang kondisyon. Ano pala? O alam niyang hindi ako magpapakasal kay Roger, kaya niya binigyan ng kondisyon ng huli ay sa anak niya pa rin talaga mauuwi ang lahat. Bakit hindi nilang natin sundin ang nakasaad sa testamento? Maybe papa niyo already that I like you. Sagot ni Roger na hindi niya pinansin. I want answer from you, attorney. Alam kong alam mo kung anong totoong dahilan ng mga kondisyon na nakasaad sa huling bili ni Nick. Esmeralda. I'm just asking because of curiosity. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko na pinag-iinteresan ng pag-ari-arian ng asawa ko. Binigyan din niya ang salitang asawa pero mapakla pala talaga ang panlasa niya. Kahit sa pandinig ay masagawang pakinggan kapag sa bibig niya nang galing. Nick knew you still have feelings for Russell. Lalong kumunot ang noo niya. Russell? Anong kinalaman ni Russell dito? If Nick died and you became a single again, there is a big chance you will reconcile with your ex-boyfriend. Kapag nagpakasal kayo at hawak mong 30% shares, mapupunta ang voting rights at kapangyarihan kay Russell Alonzo. Kayo rin ang magtatakda kung saan mapupuntang direksyon ng Metro Pacific. Mawawala ang saysay niyang ipagkaloob kay Roger ang pamamahala sa kumpanya. At siya sana magpapatuloy ng legacy ng Nicolas. What a clever idea! Hindi niya napigil ang ngumiti. Ganun ba talagang pagkakakilala ni Nick kay Russell? Wala namang interes ang mga Alonzo sa Metro Pacific. Kaya lang ito naroon ay dahil sa kanya. At noon yun, sa ngayon ay baka wala na rin tong interes kahit na sa kanya. Kung hindi lang dahil kay Zach, ay baka wala na silang komunikasyon dahil kay Rain na nabaling ang atensyon nito. Totoo ba yon? May feelings ka pa ba kay Russell? You denied it to me so many times. Why would Papa think otherwise? Masyado lang siguristang papa mo, Roger. Paiwas niyang sagot sa tanong tungkol sa damdamin niya kay Russell. Anyway, I think that's all what attorney has to say. I need to go pick up my son because I miss him so much. What's your answer to the last will of Papa? Tanong ni Roger. Let's get married. Napalingon siya sa dalawa na wala pa yatang balak tumayo mula sa kinauupuan.
Gusto niyang tumawa sa tanong ni Roger. Ramdam naman niya na may gusto to sa kanya una pa lang. At pinadali ang testamento ni Nick ang paniligaw nito kung sakali man. I'll have to think about it. Hanggang kailan ba ang taning ng testamentong yan, attorney? 3 months. Kailangan niyo magpakasal bago matapos ang 3 buwang taning ni Nick. Kung hindi, tuluyang mawawala sa iyo ang 30% at mauuwi kay Roger. May timeline pa rin bang testamentong nakasaad para sa akin? Tanong ni Roger sa abogado. 3 buwan din. Kapag hindi ka ikinasal kay Esmeralda, ay wala siyang makukuhang share sa kumpanya. Kapag hindi ka ikinasal kahit kanino, hindi mo rin makukuhang 30 or 60% na shares mo. Kanino mauuwi ang lahat kung gayon? Sa charity? I don't think Papa will do that. Kay Sofia, sa ayaw at sa gusto nyo, ay mauuwi sa alibughang anak-anakan niyang lahat ng pag-aari niya. Pareho silang napaawang ang mga labi. Bibigyan ni Nick na kapangyarihan si Sofia na maghasik pa ng lagim pagkatapos ng lahat ng kasamaan nito. Pero makukuha lang ni Sofia ang lahat ng hindi niyo maaangkin kapag tuluyan na siyang nagbago at pinagbayaran niya ng kasalanan niya sa kulungan. Kapag hindi pa rin natupad ang lahat, ay mauuwi na nga ng tuluyan sa charity ang lahat ng pag-aari niyo ng papa mo. Sagot ng abogado kay Roger. May 3 buwan pa naman pala ako para mag-isip. Have a good day, attorney. Let me know if you have decided to marry each other. Bagay naman kayong dalawa. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya bago tuluyang nilisan ng library. Nagpadala siya ng mensahe kay Russell kung pwede niya na bang makuha si Zack. Ang sabi nito ay kasama ni Zack ang lolo at lola nito dahil nasa Metro Pacific si Russell. Mamayang hapon pa ito ihahatid sa bahay ni Nick. Nagpahatid siya sa driver papunta sa Metro Pacific habang wala pa siyang final na desisyon kung ano ang gagawin sa buhay niya ngayon. She has 5 million. Siguro nga sa batayan ng mga mayayaman ay maliit na halaga lang yon. Pero kaya niyang mabuhay kahit pa wala ang 5 milyong iniwan ni Nick sa kanya. At sa kalagayan ni Zack ngayon, na kilala na ng mga Alonzo, ay tiyak na hindi naman sila magugutom. Pero hindi siya pwedeng mangupahan sa simpleng bahay kasamang anak niya. Unang-una, hindi pa rin sigurado kung wala na nga bang banta sa buhay niya. Ang alam ng lahat ay bigla siyang yumaman dahil napangasawa niya ang isang matandang mayaman na namatay noon lang 1 linggo. Ang hindi alam ng lahat ay kailangan niyang dumaan sa butas ng karayom para makamit yon. Idagdag pa ang kailangan niyang ibuwis ang buhay dahil may isang masamang anak-anakan si Nick. Sa ngayon ay wala siyang pagpipilian kung hindi ang manatili muna sa poder ng mga Chu habang hindi pa siguradong kalagayan nilang mag-ina. Ihahatid naman kita mamaya katulad ng dati. You have to wait until I have finished my commitment train. Walang iwanan dito, hindi ba? Napigil ang pagbumuni-muni niya nang marinig ang pag-uusap sa labas. Nakapatay ang ilaw sa kinaroroonan niya dahil gusto niyang mapag-isa. Hindi niya napansin na hindi niya naisara ang pinto kaya't bahagya pa itong nakaawang. Lumakad siya palapit para alamin kung sino ang nasa labas. Kaagad naman niyang nabosesan ang dalawa, hindi pa man siya nakakalabas sa pinto. At kaagad na umahon ang selo sa dibdib niya. Tuluyan na ngang nakamove on si Russell na sumuko na sa ilang beses niyang pagtataboy dito. Bakit ba kasang dami mong dala? Ang dami kasing trabaho? Hindi pa ba napasok si Ma'am Esmeralda? Hayaan muna natin siya magluksa dahil kamamatay lang ni Nick. Kaya kailangan kitang ihatid mamaya dahil wala ka namang sasakyan. Wag na nga kasi. Bakit ba kasi ayaw mo? Malayo nga kasi. Out of way. I can manage. Okay, just dinner tonight at dumaan tayo sandali sa Zen Club. Ang kulit mo talaga? Okay, fine. Nang matapos ang kayayaya mo? Hi Russell. Have you seen Esmeralda? Boses ni Roger ang biglang nagsalita. Sumunod pa talaga to sa kanya? No. Is she here? I think so. Umalis siya kanina sa bahay matapos kaming kausapin ng abogado. Mabilis siyang bumalik sa swivel chair para magpanggap na wala siyang narinig na pag-uusap sa labas.
Ipinikit niya ang mga mata hanggang sa bumukas ang ilaw doon. There you are! Bakit ka nagpunta dito? Gusto ko lang mag-isip. Ngayong wala na si Nick, kailangan na naming lumipat ang tirahan dahil sa iyo na ang bahay. Oh, come on. You know that you also own the house. Huwag ka nga nagpapaniwala sa mga sinabi ng abogado kanina. Let's go home. Home? She doesn't have home for 2 years now. Kinupkop lang siya ni Nick pero hindi niya naman bahay ang bahay nito. Maraming trabaho dito sa opisina. Matagal na tayong nawala dito. Niligpit niya ang mga gamit niya sa drawer doon dahil ililipat na rin siya ng silid. Kay Roger na rin pati ang silid ni Nick dahil ito ang totoong tagapagmana. Lumapit si Roger para pigilan siya sa ginagawa. What are you doing? May isa pang bakanting silid sa kabila. Dito ka na dahil gusto ni Nick na ikaw magpatuloy sa mga ginagawa niya. I can use another room. Roger, please. Nakita mo naman kung anong iniwan sa akin ni Nick. To be honest, I don't care about his money or whatever asset he may have. It's just that it seems so different after he died. And I'm trying to grasp what if left for me and Zach. Kaya nga kailangan natin magpakasal bago matapos ng 3 buwan. You know that I like you. At alam mong hindi ka naman gustong iwanan ni Papa nang wala. Gusto lang niya ako makapag-asawa ka agad. Kaya niya nilagay sa testamento ang ganon. And he probably knew we like each other too. Can you just leave me alone for now? 3 buwan pa naman ang taning ng testamentong yun, hindi ba? Itinaas naman ni Roger ang kamay bilang pagsuko bago lumabas sa silid. Tumalikod siya sa pinto para tanawin ang maputing ulap mula sa bintana. Wala siyang balak magpakasal kay Roger dahil alam niya kung sino ang laman ng puso niya. Ngayong malaya na siya mula sa pagkakatali kay Nick, mas gusto niyang namnamin ang pagiging Esmeralda Gomez niya. Bakit kailangan mong magpakasal kay Roger? Ang tahimik na paligid kanina ay napuno ng baritonong tinig ni Russell. Napalingon siya sa pinto kung saan to nakatayo na puno pa rin ng kumpiyansa sa sarili. Just a stupid last will of Nick. Isa sa dahilan ko bakit ganun ang kondisyon ni Nick ay dahil natatakot ako manduhan ni Russell ang kumpanya at napunta sa mga Alonzo ang pamamalakad nito. Ikinatakot nito na mawalan si Roger ng kumpanya na noon pa ipinagmamalaki sa anak. Nag-iwan si Nick sa akin ng 30% share sa Metro Pacific pero may kalakip na kondisyon. To marry Roger? Kumunot ang noo nito. Bakit kailangan pang may kondisyon? Karapatan yun bilang asawa. Bakit kailangan mong pakasalan si Roger? That's an insult. Hindi ko alam. Baka nasulsulan ni Roger. Kibit balikat niyang sagot. Yes, that bastard's like you so much. He probably asked his father if he could marry you. Magpapakasal ka ba? Hindi ko alam. Kung kinabukasan namin ni Zach ang pag-uusapan, pabor nga na pakasalan ko si Roger. Baka i-enjoy ko muna pagiging single ko kahit 2 buwan lang. Idinaan niya sa biro ang sinabi para pagtakpan ang selos na namamahay sa dibdib niya. Marahan itong napatango. Wala namang namutawi sa bibig nito at wala na rin siyang alam sabihin. Kailan ko makukuha ulit si Zach? Baka masyado na siyang nakakaabala sa inyo. Abala na sila mami sa pagpe-prepare ng first birthday niya. Pero pwede kong ihatid mamaya kung... Sige, bukas na lang. May lakad ka naman yata. Nadula siya sa sinabi. Mabuti na lang hindi pinansin ni Russell. May lakad ako, pero pwede kitang ipahatid doon. Hindi naman ito sinalungat ang sinabi niya. If it's okay with you. Sige, ako na lang mag-uwi sa kanya sa bahay ni Roger. Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan nito habang nakapamulsa pa rin ang mga kamay. Magtatrabaho ka na ba? Pwede ka namang magbakasyon pa ng 1 linggo. Kami na rin ang bahala dito. There's no need to stay at home. Kaagad niyang sagot na muling itinuloy ang pagliligpit ng gamit. Puro na lang sirin ang bukang bibig nito ngayon. Bakit ka nagliligpit? Si Roger nang gagamit itong silid. At saan ka lilipat? Sa labas o sa ibang silid. Marami namang bakante dyan dahil marami nang nawalang empleyado.
Titingnan ko kung saan ka pwedeng lumipat. Lumabas ito ng silid habang nakatitig pa rin siya sa pinto kung saan nawala ang bulto ni Russell. Lumakad siya palabas para sundan kung saan to nagpunta. Wala rin sa range sa mesa nito. Sa isang silid na nakabukas ay naroon ang dalawa na abala sa pag-aayos at paglilinis ng mesa. Ayaw mo talaga siyang mawala, no? Wika ni Rain na nakikitulong kay Russell. Kapag nawala siya, mawawala pati anak ko. Alam mo namang importante sa amin ang tagapagmana. Pero ang sabi mo magpapakasal siya kay Roger, magiging siya pa rin si Zach. That will never happen. Kung kinakailangan magbayad ako ng malaki para makuha kong anak ko, magpapakawala talaga ako ng pera. Magkano naman ang kaya mong pakawalan kung sakali? Napalingon ang dalawa sa kanya, isinandal niya ang balikat sa hamba ng pinto para patatagin ang pagtayo. Parang gusto niyang bumigay ng luha niya dahil sa selos. Nagkibit balikat si Russell. Magkano bang presyo ni Zach? Si Zach lang ba talaga? Hindi ba talaga to interesado sa kanya? I will have 2 billion if I marry Roger. What's your offer? I will double the price. Magpapakasal ka dahil lang kay Zach? Tanong ni Rain kay Russell na gusto niyang palayasin ang sekretarya sa pagsabat nito sa pag-uusap nila. Of course. Would take my offer, Miss Gomez? Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Kaya pa naman pala niyang bawiin ng atensyon ni Russell mula kay Rain. Pag-iisipan ko, baka magdagdag si Roger ng 2 bilyon pa eh. Di pareho lang kayo. Bakit kita pipiliin? Ginawa mo pang bidding ang pagpapakasal? Kumunot ang noon nito na tila naaaliw imbis na mainis sa kanya. That's how you catch a billionaire, Mr. Alonzo? I still have 2 months to decide it anyway. Tumalikod siya, saka ikinandeng ang pang-upo. Ewan na lang niya kung hindi pa niya maakit ulit si Russell at magmakaawa ulit na papasukin sa puso niya.